Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-15 kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na Ang Muling Paglisan ni Don Juan mula sa mga saknong 429 hanggang 442. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Madaling araw pa lang ay umalis na si Don Juan upang tumakas sa kaniyang ama. Batid niyang kailangan niyang magtago dahil sa pagpapabaya sa Ibong Adarna. Paggising ng hari ay agad itong nagtungo sa silid na kinaroroonan ng ibon. Nagulat at nagalit ito nang matagpuang wala na ang ibon sa hawla. Nang ipinatawag ng hari ang kaniyang mga anak, 2 lamang ang humarap sa kaniya. Nagtangkang magsinungaling muli sina Don Pedro at Don Diego, ngunit hindi sila agad pinaniwalaan ng hari. Ipinahanap ni Don Fernando si Don Juan, ngunit sawi itong matagpuan. Ayon sa 2 prinsipe ay nagtaksil si Don Juan at handa silang umalis upang hanapin ang nagtatagong bunsong kapatid. Naglakbay sila kung saan-saan ngunit hindi nila natagpuan si Don Juan. Paglaon ay narating nila ang kabundukan ng Armenia kung saan naroon si Don Juan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Madaling araw pa lamang ay umalis na si Don Juan upang magtago mula sa kanyang ama dahil sa takot na masisi sa pagpapabaya sa Ibong Adarna. Paggising ng hari, nagtungo ito sa hawla ng Ibong Adarna at natuklasan niyang wala na ang ibon, na labis niyang ikinagalit. Ipinatawag ng hari ang kanyang mga anak, ngunit tanging sina Don Pedro at Don Diego lamang ang humarap sa kanya, samantalang si Don Juan ay wala. Nagtangka muling magsinungaling sina Don Pedro at Don Diego, ngunit hindi sila pinaniwalaan ng hari. Ipinag-utos niyang hanapin si Don Juan, ngunit nabigo silang matagpuan ito. Naglakbay sina Don Pedro at Don Diego at nakarating sa kabundukan ng Armenia kung saan naroon si Don Juan. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, ang bunsong prinsipe na tumakas dahil sa takot na masisi sa pagkawala ng Ibong Adarna. Siya ang pangunahing tauhan na hinahanap ng kanyang mga kapatid. Don Pedro at Don Diego. Mga nakatatandang kapatid ni Don Juan na nagtangka muling magsinungaling sa kanilang ama. Nagpresenta silang hanapin si Don Juan. Haring Fernando. Ang ama ng 3 prinsipe na nagalit sa pagkawala ng Ibong Adarna at ipinag-utos na hanapin si Don Juan. Ibong Adarna. Ang mahiwagang ibon na nawawala sa hawla nang bumangon ang hari. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang tagpuan ay sa loob ng kaharian ng Berbania, particular kung saan binabantayan ng magkakapatid ang ibon at sa mga lugar na dinaanan ni Don Pedro at Don Diego upang hanapin si Don Juan. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Kinaurali, nakipagsabwatan, magbulaan, magsinungaling, hindi magsabi ng totoo, matuwid, tama ayon sa batas o katarungan. Mitak, ang pagliwanag o pagsikat ng araw. Namamansing, nanghuhuli ng isda gamit ang pamingwit. Nanlilisik, nag-aapoy ang mata sa galit, nag-alab ang tingin. Sinisipat, tinitingnan o sinusuri ng mabuti. Sinalugsog, siniyasat o hinanap ng masinsinan. Yumao, pumanaw o namatay. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang takot sa responsibilidad ay maaaring magdulot ng mas malaking problema, kaya't mahalagang harapin ang anumang kasalanan o pagkakamali. Ang kasinungalingan ay hindi maaaring magtagumpay laban sa katotohanan at ang pagsisinungaling ay laging may kapalit na parusa. Ang paghahanap ng katarungan at katotohanan ay nangangailangan ng pagtitiyaga, lalo na kung ang mga kasinungalingan ay paulit-ulit na ginagawa. At diyan nagtatapos ang ika-15 kabanata ng Ibong Adarna, ang muling paglisan ni Don Juan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.